Pulse Asia, Marcos approval down by 2 points and Sara is up by 2 points. Yun yung sinabi sa Pulse Asia survey. Ito yung survey mismo, July 17, 2024. Tapos, yung kanilang survey period was June 17 to 24, 2024. Yan yung survey period nila. So, sa June 17, 2024, nangyari yung resignation, marami nangyari dyan eh. June 17, nangyari yung yung naputulan ng kamay ng daliri yung Navy SEAL natin. June 19, nangyari yung resignation. So, marami yung nangyari dyan. June 17 to 24. So, this reflects yung mga ganap na yun. Yung pananaw ng mga tao nung panahon na yun. Awareness, performance ratings. Okay. Sa performance ratings ni PBBM, dito lang tayo sa may comparison. Yan. Green is PBBM, yellow is Sara Duterte. Okay. Para lang madali niyong mabasa. So, yung green sa taas, si PBBM, yellow sa baba, si Sara Duterte. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Kumuha kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi ng balita ng GMA. +2 -2. Si PBBM from 55 noong March 24, 2024. Bumaba siya to 53 -2. Si Sara naman from 67 noong March 2024, umangat siya to 69, so +2. Makikita natin dito mga kotsero kung saan siya lumakas. Si PBBM, interestingly enough, tumaas siya sa NCR, bumaba siya sa Luzon. -9, ang laki oh. That's significant. Significant yung niya, bagsak niya sa Luzon. Sa Mindanao, -2. From 40 noong March to 38 netong June. -2. Which is interesting for me. Bakit? Kasi baluarte ni PBBM ang Luzon. Baluarte niya ang Luzon. Especially Balance Luzon. Balance Luzon, yun yung Ilocos Norte, Pampanga, Tarlac, tapos yung kabilang side, Balance Luzon. Hanggang Calabarzon. Medyo siya. Malaki yung bawas. That's very interesting kasi again, baluarte niya ang Luzon. And usually mga kotsero, ang NCR, diyan siya lagi mababa. Sa NCR. So ano nangyari? What happened between Balance Luzon and NCR? Ako mga kotsero, meron akong theory. Ang theory ko mga kotsero ay ang NCR kasi updated sa mga ginagawa ng presidente. Ang Luzon, most probably, hindi nila masyado nararamdaman yung development from the president. Bakit? Kasi kung papansinin nyo mga kotsero, karamihan ng mga proyekto ngayon ni PBBM, yung mga national projects niya, nakatutok sa Vismin. Pansinin nyo yan. Pansinin nyo, karamihan ng development projects niya nasa Vismin, Visayas, Mindanao. For example, recently lang, nag-groundbreaking sila sa Iloilo ng dam. Tapos recently sa Mindanao, parang mag-uumpisa na yung mag-uumpisa na yung Mindanao Railway. Mag-uumpisa na yung Mindanao Railway. So tapos 'di ba palagi siya nasa Mindanao Visayas, Mindanao si PBBM, yung mga ayuda doon binabagsak, etc., etc. Which also mga kotsero shows
yung difference. 'Di ba nag-plus 2 ng Mindanao, ng Visayas, sa Mindanao hindi ganoon ka-drastic yung bagsak, -2 lang. Kay Sara, mga kotsero, ganito. Lumakas siya sa NCR, which is interesting. Or baka kasi nandito yung concentration ng mga supporters niya sa NCR. Tsaka Mindanao. Well, alam na natin yan, Mindanao. Lagi namang lagi naman siya malakas sa Mindanao. 90% siya pataas palagi sa Mindanao. So, given na yan. Tapos lumakas din siya ng Visayas. Well, probably because of the because of the tawag dito. Dahil pagiging din nila, parang tribal it's a tribal thing. So, ganun. Pero bumaba din siya although mas malaki kay PBBM sa Luzon. Tsaka nakatutok din pala si Sara sa Visayas recently. Although hindi siya laging nasa Cebu kasi kaaway niya yung Cebu governor. Pero sa ibang parts, oo. Pero ito, mga kotsero, ito yung nakakatawa dito. Hindi pwedeng sabihin ng mga DDS na fake itong result nito. Kasi recently, 'di ba, binibira nila si Martin. Ito yung kay Martin Lakas niya sa Visayas, plus 26. Si Martin tong sa ilalim plus 26 siya sa Visayas, Lakas, So yan. So, kapag sinabi ng DDS na hindi fake naman to ganto. O di pag pala pinagtatanggol nila yung score ni Sara na hindi totoo yan, ganyan. O di kailangan din lang tanggapin na mataas si Martin sa Visayas. So, good luck. Yan yung sa performance rating. Yan, performance rating. Although kuya average siya, +2, -2, it's not statistically significant. Naman pa rin. Hindi siya malaki, kumbaga. Si PBBM yung yung kanya mga numero, stable Lagi lang yan naglalaro sa 50, 60, 70. Bihira na nga siya mag-70 ngayon Pero usually 50, 60, dyan naglalaro yung numero ni PBBM. Stable siya. Stable. Si Sara, depende sa kung sino yung nagpapa-survey. Ito yung first time na si Sara umangat ulit. Kasi may dalawang survey na lumabas previously, mamaya pupuntahan natin, na yung mga bagsak ni Sara, as in sobrang significant. Malalaki yung bagsak ni Sara itong lumabas na survey kay Okta at kay Publicus. Kay Pulse Asia lang tumaas to si Sara Hindi natin alam kung bakit. Baka kasi iba lang yung sample. But anyway, going back. Dumami yung undecided kay PBBM, nadagdagan ng 4%, yung undecided. And then yung disapprove kay presidente, nabawasan ng 1%. Which is it's a good thing. I think at least may 1% na nabawas, di ba? Kaysa walang nabawas. So, yun yung sa yun yung sa approval rating. Sa trust rating naman, nung March 24, the PBBM is 57%. Ngayon, nasa 52. Significant to kasi usually plus minus 5 yan So, kung plus minus 3, significant to. Malaki yung bawas niya. At kung titignan natin dito, ang pinakamababa niya is Luzon. Luzon pa rin. Sa trust rating niya, Luzon. Again, this is really interesting to me kung bakit Luzon. Most probably yung issue yan ng West Philippine Sea. Yan yung basa ko dyan. West Philippine Sea. Tapos Mindanao, ayan. Si Sara is still riding, walang change 71%. Walang change. Pero she is still riding on the Duterte halo effect. At least doon sa mga kinausap ni Pulse Asia. Si naman, si Martin, +4. +4 siya, from 31 to 35. +4. Lakas siya sa Visayas, 30.
Pero ang weird yung hindi nata-transfer kay PBBM yung lakas yung ano niya, yung at least yung lakas na na-generate ni Martin Romualdez sa Visayas, hindi nakukuha ni PBBM sa Visayas. What does that mean? It means si PBBM may positive effect kay Martin, nahihila niya si Martin as far as image is concerned or perception is concerned. Yung pananaw ba, as far as pananaw is concerned. But the other way around doesn't work. Hindi umubra yung kabaliktaran. Ibig sabihin, habang lalong dumidikit si Martin kay PBBM, walang nakukuha ang pakinabang doon si PBBM. Malas. Malas. At least sa Visayas, at least sa Visayas region. Kasi yung iba, wala eh. Kasi kung merong positive effect, dapat may change din kay PBBM na positive, at least sa Visayas. Ito yung sinasabi nila na na yung kay Sara, stable lang sa 71%. Ang usual na sinasabi nila diyan, tao dito, most trusted pa din daw si Sara, etc. Well, again, mga kotsero, this is the perception of only 2,400 people at one time. At one period pala, di pala one time. At one period, June 17 to 24. Hindi natin alam kung magbabago pa yan in the future. We don't know. Kasi, mga kotsero, hindi naman significant yung dagdag ni Sara eh. Hindi significant yung 2% na dagdag niya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga lagapak niya before, malalaki. Example, kay Okta. June din ito. And then March 24 to 27. Ito yung kasagsagan ng kasagsagan ng issue ng PIDEA leaks. Satisfaction rating ni PBBM is 65% from 71. Si si Sara, satisfaction rating sa kanya is 64%, down 11 points from 75. Ibig sabihin, mga kotsero, nung panahon ng March, ayaw ng mga tao kay Sara sa sinurveya ng Okta. Tapos sa trust rating naman, si Sara, 68% from 77%. So bumagsak siya sa trust rating, at least sa Okta. Sa Publicus, ito June to. Quarter 2. Yan Tahan natin yung kay Sara ulit. Kay Sara na lang. Patuloy naman ang pagbaba ng approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa 46 at 41% mula 53 at 46% sa unang survey ng taon. So ito yung trust, 46%. The approval ratings, 46% from 53. 41% from 46. So, mga 5 percentage points. Malaki yan. Parang kung titignan mo, yung gain ni Sara na 2% is still not significant. Tapos, yung sa trust rating niya, wala nagbago, 71%. Alam niyo mga kotsero, kung tutuusin, irrelevant pang ang pag-usapan yung kay PBBM eh. Alam niyo kung bakit? Sitting president na siya eh. Kumbaga, parang anong magiging benepisyo nun kapag bumaba pa sa survey? Wala. Hindi na low risk yan kay PBBM eh. Ang risky kay Sara. Kasi may plano pa silang tumakbo sa 2028. Pero anyway, paala sila dun. Problema na nila yun. And mga kotsero, ito yung na-observe ko. May disconnect talaga sa Pilipino pagdating doon sa perceived performance at sa actual performance. Hindi pa alam ng mga Pilipino kung paano paghiwalayin yung pananaw nila sa galing ni Sara, sa galing ni Sara doon sa totoong galing ni Sara. 54, 80, 95. Taas yan. Kaya nga nag-71 yung Kaya nga nag-plus 2 si Sara dito 69. No? Kaya nag-69% siya. Taas yan.
Pero tingnan nyo kung ano yung accomplishment niya sa DepEd. Panoorin nyo na. Sikang silid-aralan, kakulangan sa mga guro at tila mababang kalidad ng edukasyon. Taon-taon na lang, problema ang mga yan. At sa pagpasok ng bagong kalihim ng Department of Education, makakamit na kaya ang matagal nang ipinangakong reforma? Narito ang Frontline Special Report. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? This proverb tells you that procrastination is a time of wasted. Naintindihan mo siya habang binabasa mo siya? Naintindihan mo po. Oo. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang words po. Tulad ng procrastination. 18 taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph. Incoming grade 11 pa lang siya. Pero sa edad niya, dapat ay magkukolehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto. Kaya nga, ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiinggit din. Isip ko, patapos na sila. Kasi ako dito, nagsimula pa lang din. Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Wow. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong isang taon. Halos 4 na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, huli sa pag-aaral ng 5 hanggang 6 na taon ang isang Pilipinong estudyante. Delayed ang estudyante ng Pilipino ng 5 to 6 years. Palakpakan, Inday Sara, sa 2 taon mo sa DepEd. Aral namin ang curriculum ng teacher education, hindi talaga naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayong academic na nagsasalamin ng paradigm na very traditional na, again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, di ba? Kahit earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Kada pasukan na lang, problema ang siksikan ng mga silid-aralan, pati mga guro, mahigit 70,000 pa ang kulang. Pag-aaralan na rin daw ng 9,000 gobyerno pa ang kulang na pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. No? So, wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat SONA ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Senador Sani Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin? Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth. Buti nga akong pasang-awa eh. Buti nga akong pasang-awa eh. Kaya mga kotsero, kaya sabi ko kanina, mukhang ang pananaw ng tao may disconnect. Mukhang ang pananaw nila kay Sara ay nakabase sa kung ano yung sinasabi ng mga influencers. Wala silang realistic na perspective sa kung ano si Sara. Imagine, may nakadalawang taon ka na sa DepEd, kulang pa rin ng 9,000 ang mga teachers sa mga school. Ilang teacher ang gumagraduate? Ilang teacher ang nalilisensyahan kada taon sa Pilipinas? Ang dami-dami natin teacher sa Pilipinas. Ilan sa kanilang nalilisensyahan? Kulang ka pa rin ng 9,000. So, ibig sabihin, mga kotsero, hindi yung surveys, lahat, hindi ko na sinasabi yung surveys na yung etong kay Pulse Asia, yung surveys natin in general, mali nang tinatanong. Feeling ko, they should dapat hindi approval and trust rating ang sinasurvey nila. Popularity rating dapat ang sinusukat nila. Kung gaano kasikat.
Kasi obviously, these people don't know the incompetence of Sara Duterte pagdating sa DepEd. Obviously. Huwag na natin sukatin yun. And obviously, yung mga sinurvey din dito, hindi rin nila alam kung ano yung mga na-accomplish ng gobyerno. Which is their fault. Actually, kasalanan ng gobyerno natin kung hindi alam ng tao yung accomplishment ng gobyerno. It's their fault. They're not communicating well. Kasalanan nila yun. PCO, baka naman. Gawin mo ng trabaho mo finally. Baka mukhang mas maganda na wag na natin siyang tawaging performance rating. Kasi para matawag mo na performance rating, dapat alam natin kung saan natin sila susukatin. Ano na ba yung ano yung magiging basehan ng performance? Di natin alam ano ba yung tanong? Do you approve of PBBM? Anong rating ang ibibigay mo kay PBBM bilang Pangulo? Okay. So, very, very, very subjective yun. Kasi kung hindi ako happy kay Presidente, o let's say, kasama ako sa echo chamber ng mga DDS, sasabihin ko 0. Echo chamber ako eh. And the other way is true. Let's say kung ako, hater ako ni Sara, ganun din gagawin ko. 0 ko si Sara. Disapprove ako. But do you think that is an accurate measurement of the performance and the trust ratings? No, it's not. So, hindi ko alam kung paano nila ayusin 'yan. Sila yung mga statistician eh. Pero siguro mas magandang itawag dito popularity. Popularity ratings. 'Di ba? Isabi, hindi ka na sikat. Oo. Wag natin gamitin yung word na performance because we don't know how we're going to measure them sa kanilang performance. Tulad niyan, si Sara, sa 2 taon na nag-DepEd siya, wala siyang na-accomplish. Pero ang taas ng kanyang performance rating, 69%. Ano naging basis niyan? O siguro ganito, kung gusto niyo yung performance rating para kay Sara Duterte, ang i-survey niyo mga teacher. Kasi sila yung nakakaalam ng metrics. Sila yung nakakaalam ng mga dapat sukatin. Kasi kung ordinaryo mamamayan, tulad nating hampas lupa, tatanungin mo kami sa kalsada, di ba? Siyempre, babase lang namin kung ano yung alam namin kay Sara. Anak siya ni Digong, okay yan. So either ayusin nila yung sample nila or ayusin nila yung topic ng kanilang survey. This is a popularity measure. Paano mo mini-measure ang trust? Tulad nito. Tiwala ako kay Sara. Yung mga taga Mindanao, 95% sa Mindanao. Tiwala ako kay Sara kasi Duterte yan. Kilala mga Duterte sa Mindanao. Kaya 95 ng 95. Diba? Ako I'm not against surveys. Okay lang naman sa akin ng surveys. Ang parang it conditions the mind eh. It conditions the mind to believe one way or another. Hindi ko alam paano ayusin yan. But definitely mga kotsero, kung i-consolidate mo siya doon sa mga nakaraang survey, yung idinagdag ni Sara na 2% kay Pulse Asia, it's negligible. Plus 2 sa performance rating, tapos 0, walang dagdag eh. Walang dagdag, wala rin naman bawas. Walang dagdag, walang bawas sa trust rating. So, practically, wala ka pa rin growth. And mas risky yan sa susunod. Mga kotsero. Kasi, kung yan na yung sagad mo, ngayong umalis ka sa admin, yan na yung sagad mo eh, 2 plus 2%. Sana sa iba, mag-improve din. Kasi doon sa iba, lalaki ng bawas niya eh, minus 7%, minus 11%, minus 9%. So kung doon magkakaroon siya ng gains, o di medyo okay pa. Diba? Mahihilot pa sa PR yun. But again mga kotsero, things that will hound VP Sara is her failure to make something out of the DepEd nung siya yung
Akin lang, let's take it with the grain of salt. Let's take it with the grain of salt. Siyempre, yung mga DDS mag-celebrate dyan. Mataas pa rin siya, etc., etc. Okay. Okay lang yun. Ganun talaga. But, again, ang mga surveys, it's just a, parang ano nga yan it's just a picture of a period in time. One time, yan lang yung totoo during that time period. Simula June 17 hanggang June 24. Yun lang yun. Otherwise, iba na ang mundo ngayon, July na. Baka mamaya yung survey ng July, masama na naman loob nyo. Tapos aawayin nyo na naman yung mga nagsasurvey. Diba? Aawayin nyo na naman yung nagsasurvey. Pero ako sana baguhin na nila yung sistema ng performance at trust ratings. I don't think they're accurately measuring the performance and trust ratings. Ako lang naman yun. Siguro yung trust, medyo okay. Pwede pa yung trust. Pero yung performance, parang isa sa mga trabaho ko yan dati, performance management. Kaya, ako lang. parang hindi yata swak yung nila ng performance ratings. 'Di ba? Call it as it is. It is a popularity it's a popularity rating. Tawag dito. And kung if the people are still approving of the person, call it as it is. Wag na performance rating because it's not a performance rating. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. And pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?